Magandang umaga po sa ating lahat. Kala ko mag-devotion na si Sis Merlin. Akala ko nga din. Akala ko siya yung devotion. Akala ko nga rin. May tanong ako. Ano po ba ang pinakapundasyon ng ating pananampalataya? Prayer. Okay. Wala man nakakuha sa... Okay. Okay. So ito po ang ating devotion ngayon. Hindi po ako mag-devotion about prayer kasi lagi naman tayo hindi sa lahat ng panahon, every prayer meeting of prayer warrior ay ating devotion is about prayer. So, ang topic po natin ngayon ay justification. So, kaya po naitanong ko ano yung pinaka-pundasyon ng ating pananampalataya. So, ito po ang pundasyon ng ating pananampalataya. No? Walang Christianity kung walang justification. Correct? Walang kabuluhan ang ating lahat ng ginagawa kung walang justification. So, sabi nga rito sa concept ng justification is a one-time legal act of God where He declares a sinner righteous. So, yung justification sa Tagalog, ito ay yung pagpapawalang sala. Ito po ang deklarasyon ng Diyos. O, isipin niyo po, tayo ay nasa korte ng Suprema ng Diyos na nakaharap tayo sa Kanya. Tapos diniklara niya tayong righteous. Diniklara niya tayong matuwid, mabuti, hindi nagkasala or walang kasalanan. Pinagwalang sala tayo. Not because of any, I will continue, not because of any good works we've done. Hindi dahil sa mabuti tayo, but because of Christ's perfect righteousness credited to us. Kundi dahil sa ating Panginoong Jesucristo na siyang nabuhay na matuwid. Ang kanyang katwiran, kabanalan ay inilipat sa atin. I will continue. It has two key parts. First, God no longer counts our sins against us. Second, He credited us with Jesus' righteousness. Now, this means we stand accepted, secure, and uncondemned before a holy God. Now, tinanggap tayo ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. Correct? It is not a process but a divine declaration made the moment we place our faith in Christ. So, basahin ko ng buo. In concept, sa justification is a one-time legal act God where He declares a sinner righteous, not because of any good works we've done, but because of Christ's perfect righteousness credited to us. And there is a two case. First, God no longer counts our sins against us. Second, He credited us with Jesus' righteousness. This means we stand accepted, secure, and uncondemned before a holy God, a process but a divine declaration made the moment we place for our faith in Christ. Sabi po dito sa aklat ng Romans, sabay sana yung Bible ninyo. Buksan niyo po at sundan niyo na lang po ako. Romans chapter 5 verse 1. Therefore, since we have been justified by faith, tayo po ay pinagwalang sala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating mahal na Jesucristo. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Basahin ko po sa Tagalog, Romans 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos. Wow! Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Hindi na po tayo, kundi mga anak na po tayo. Anak tayo na nagkaroon tayo ng maayos at mapayapang ugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang sarap isipin, dahil sa dami ng ating ginawang mga kasalanan,
Ako, aminin ko, syempre, marami din akong kasalanan. Limpak-limpak, umaapaw sa akong kasalanan ang bitbit ko. No? Kung haharap ako sa ating sa hukuman ng Diyos, yung pasan-pasan kong kasalanan, sakong-sako at limpak-limpak kong kasalanan na bitbit ko. At ako'y haharap sa Diyos na matuwid na walang kasalanan. At pagharap ko sa Kanya, kitang-kita yung kasalanan ko. Di ba? Napakarami. Hindi lamang po ako. Siyempre, tayong lahat. Sino walang kasalanan dyan? Bigyan ng jacket dyan. Bigyan natin ng jacket. Okay. Sabi nga, sapagkat napawalang sala na tayo. So, ibig sabihin, lahat ng mga kasalanan o karga-karga o bigat na kasalanan na ginawa natin, pagharap natin sa korte ng Diyos, not guilty. Wow. Napakasarap isipin, no? Alam nyo, ito maraming mga tao nagkakasala. Isa na tayo doon. So, alam nyo po, ang sarap unawain, ang sarap namnamin na ikaw ay pinagwalang sala. Correct? Na alam mo ang katotoo ay makasalanan tayo. So, totoo ba lahat ng kasalanan ko, lahat ng mga ginawa ko ay wala na? Barado na, natakpan na? Di ba? Yes, dahil po, yon ang ating pundasyon, ang ating pananampalataya. Sabi po rito, we have been justified by faith. Correct? Napawalang sala sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So ngayon mga kapatid, ito po yung K of ideas of justification. May tatlo or dalawa ako. Una, God does not count our sins against us. Hindi binibilang ng Diyos ang ating mga kasalanan laban sa Kanya, sa atin. Ito po ay nakasulat sa Psalms chapter 32 verse 1 and 2. Kung may Bible po kayo, buksan niyo po at sundan niyo po ako doon. Ito po ay nasulat ni Haring David. Sabi po rito, mapalad siya na pinatawad ang pagsuway. So, ibig sabihin, mapapalad tayo dahil pinatawad tayo ng ating mga pagsuway na ang kasalanan ay tinakpan. Mga kapatid, ang kasalanan natin, tinakpan ng dugo ng Panginoon ng ating Jesucristo. Yung dugo ng Panginoong Jesucristo ay banal. Sinukluban na tayo ng kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo upang iharap ng Diyos at ideklara tayong walang kasalanan. Verse 2, mapalad ang mga tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon. Wala nang ipararatang sa atin ng Diyos ng masama. Kamil ba? Masama ka, tisis ka, masama tayong lahat. No? Dahil at dapat tayong parusahan. Lahat ng yun wala na. Dahil nga doon sabi sa verse 2, mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon. Blessed is the man against whom the Lord accounts no iniquity. So yung justification, yun po yung deklarasyon ng Diyos na ikaw ay wala ng kasalanan or pinagpawalang sala na. No, ibig sabihin, God does not count our sins against us. Napakasarap isipin mga kapatid, no? Kasi ang dami nating kasalanan, kung haharap tayo sa korte ng hukuman, suprema ng Diyos, nailista lahat yung mga kasalanan natin. Gagamitin sa atin. Mga kapatid, saan tayo pupulutin? Kundi sa parusahan ng Diyos, kaparusahan ng Diyos. Pero sabi nga sa Bible, hindi na ibibilang ang kasalanan laban sa atin. So because of justification. Dahil pinawalang sala tayo kay Kristo Jesus. Number 2, God imputes Christ's righteousness to us. Yung kabanalan ni Hesus Kristo, inilipat na sa atin. Kaya sa harapan ng Diyos, banal na tayo. Walang bahid ng karunihan.
Makikita po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin. Para sa atin si Kristo ang kasalanan, ang naging kasalanan. Alam natin yan, walang kasalanan si Kristo, pero siya yung naging kasalanan. Itinuring na makasalanan siya, yung pinarusahan. So that in Him we might become the righteousness of God. So ibig sabihin, naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos kasi nagkaroon ng swap diba? Sa cross ng Kalbaryo, ang kasalanan natin nalipat kay Kristo. Correct? At ang kabanalan ni Kristo nalipat sa atin upang tayo ay ideklarang matuwid sa harapan ng Diyos at hindi na dapat parusahan. At si Kristo naman na umako sa ating mga kasalanan, siya yung pinarusahan. So yun yung Holy Week natin last week. Ganon po ang biyaya ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Lahat ng ating mga kasalanan pinarusahan sa katawan ng Panginoon Hesus Kristo noong siya'y nalapakot doon sa krus. At ang kanyang kabanalan ay inilipat sa atin at sa harapan ng Diyos kasing banal na natin si Hesus Kristo. Yan po ay walang hanggang biyaya ng Diyos na ino-offer niya sa atin. Damang-daman niyo po ba, mga kapatid? Amen. Number 3, God justifies those who put their faith in Christ. O kaya mahigpit na itinuro ni Apostol Pablo, di ba? Na ang pagpapawalang sala ng Diyos o yung kaligtasan natin ay matatanggap lang natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. No, huwag natin iasa sa sarili natin na gawa ng mga gawa natin, no? Kahit anong generosity natin, kahit anong kindness natin sa ibang tao, ang ipinakita mo, hindi kayang takluban o takpan ng kabutihan natin ang ating kasalanan. Kundi ang kabanalan lang ni Kristo ang makataklob at dugo lang ni Hesus Kristo ang sasapat upang matakluban ang lahat ng ating mga kasalanan. Correct? So, paano natin matatanggap ang ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo? Dagdagan ba natin ang ating kabutihan sa ating sarili? Jesus, you're not enough. I need to put my work, to add my work para makumpleto ang aking kaligtasan. Hindi po, mga kapatid. Ang sinabi ng banal na kasulatan, si Kristo ay sapat na. Kailangan lang ng pananampalatayaan. Kaya po ang ating pananampalataya, ang pundasyon po ay yung justification in Christ. Tayo pinawalang sala sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. Now, paano ba natin ito i-apply sa ating buhay? Una, reject guilt, shame, and Satan's accusation. No, minsan kasi yung sarili natin, di ba, ay inaakusahan natin. No? Actually, pag inaakusahan natin ang sarili natin, minsan iniisip natin na yung mga accusation din ni Satanas, di ba? At totoo din naman, di ba? Mga self-accusation tayo. Marami tayong nagawang kasalanan na guilty tayo. Lord, ang layo-layo ko na sa iyo, sa inyo. Yan yung accusation natin sa ating sarili. Tandaan natin, mga kapatid. Mapatawad po ba ako? Yan, isa na po yan sa accusation, self-accusation. Lord, kaya mo pa ba akong mahalin ng isang tulad kong makasalanan? Minsan, inakusahan na natin talaga ang ating sarili. May mga Bible verse din naman na si Satan na inakusahan tayo sa harapan ng Diyos. In any case, laging merong guilt. Diba? Laging merong shame. Lalo na yung maraming tao. Maraming taong na ang bigat-bigat, ang tindi-tindi ng kasalanan na nagawa. Ano bang pinakatinding makasalanan kong nagawa? Parang sobrang hindi ko na maisip ano yung pinakasalanan nagawa ko. Yeah? Minsan tayo nakakasira ng pamilya, nakakasira tayo ng relasyon ng ating mga kapatiran.
Yung sarili ko, ang buhay ko, sinira ko din. Guilty. Pero alam niyo po ba mga kapatid, kay Kristo may kapatawaran ng ating kasalanan. Kay Kristo, kayang linisin ang ating mga kasalanan. Kay Kristo, kayang linisin kahit anong bigat o karumihan ng ginawang kasalanan na po natin. Lahat ng yan, kayang linisin ng dugo ng ating Hesus Kristo. Kaya tayong palayain sa guilt and shame and all types of accusation. So, first, reject guilt and shame. Kasi, pinalaya na tayo ni Hesus Kristo. Binigyan tayo ng freedom. Diba? Kalayaan. Kaya sabi niya sa Romans chapter 8, chapter 1 and 2, ngayon ngay wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin. So mga kapatid, malaya ka na. Malaya na tayo. Second, rest in the truth. Pangalawang application, rest in the truth that God has fully accepted us. Wow. Pwede na nating ipanatag ang sarili natin dahil, Lord, kahit napakadami kong kasalanan, di ba? Laban sa inyo. Kung ililista ko lahat yung mga kasalanan ko, kulang pa yung mga A4 paper o notebooks na meron ako kung ililista ko yung mga kasalanan ko. Pero Lord, thank you Lord, you accepted. Tinanggap niyo pa rin ako. Tinanggap niyo pa rin kami dahil kay Hesus Kristo. Rest in the truth. Hindi na natin kailangang i-prove ang sarili natin. Pinrove na po ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo. Rest in the truth, magpahinga na tayo sa katotohanan. Tinatanggap na tayo ng Panginoong Hesus Kristo. Alam niyo po, nakakawalang isipin na ang mga Kristiyano lagi nating entrada ang pag-usap na tinanggap mo na ba si Hesus Kristo? Tinanggap mo na ba ang Diyos sa iyong buhay? Di ba lagi natin yan naririnig? O tayo mismo nagsasabi sa ating mga kapatid, tinanggap mo na ba ito? Ito yung pinaka-common, no? Di ba? Ito yung pinaka-common na entrada natin or naririnig natin sa isang bilang Kristiyano. Pero, okay naman yun. Pero mas may matindi pang tanong. Kasi yung tinanggap mo ang Diyos, syempre, sasabihin natin, tinanggap na natin yun. Pero ang tanong, at mas mabigat na tanong, tinanggap ka na ba ng Diyos? At yan yung napakagandang katuruan sa Biblia. Yes! Siyempre. Dahil nandun nga. Bagamat tayo yung makasalanan, marumi, tinanggap na tayo ng Diyos dahil sa ating Panginoong Hesus Kristo. Mga kapatid, we are accepted. Tinanggap na tayo ng Diyos. Niyakap na tayo ng Diyos ng mahigpit dahil tayo ay na kay Kristo Jesus. Pangatlo, rejoice in our freedom and new identity in Christ. Very common. Hindi na po tayo makasalanan at sa harapan ng Diyos, bagamat nagkasala tayo. Ang tawag ng mga mananampalataya ay, ano ang tawag sa atin? Minsan na iniinis tayong tawagin tayong saint, di ba? Santo, mga santo. Rejoice in our freedom and new identity in Christ. Meron na tayong bagong identity in Christ. Kay Kristo. Kaya po yung verse natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Pag binasa ninyo yung inuna, alam niyo yon yung verse, memory verse na yun yung 2 Corinthians 5:17. Therefore, sabi niya doon, therefore, if anyone is in Christ, kung ikaw ay nasa kay Kristo, He is a new creation. Correct? Ikaw ay bagong nilalang na. Yung dati mong pagkatao ay wala na yon. Wala na yung pagkatao na makasalanan. Punong-puno ng kasalanan. Binura na po yun. No? Yun yung pagkatao natin ay di nagagamitin dahil nga tayo ay kay Kristo na.
we are new creation, di ba? In Christ. The old has passed away, behold things He has come. Mga kapatid, yakapin natin, tanggapin natin ang makatotohanan na tayo binago ng nilalang kay Kristo Jesus. Yun po ang goodness of God na binigay sa atin. Na dahil tayo, tayo ay makasalanan, pagdating kay Yesu Cristo, pagdating sa ating Panginoong Diyos, tayo ay wala ng kasalanan. Nang dahil sa pagmamahal niya sa atin, ng ating Hesus Kristo na ipinako sa cross. All to God be the glory.